Naranasan mo na ba yung pagmamahal na akala mo siya na talaga yung para sa'yo? Ang sarap, di ba? Pero sobrang sakit nung iniwan ka. Yung kailangan mo na lang natanggapin ang lahat kasi yun ang tama. Ang magparaya, ang magpaubaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Buknoy, alam mo, okay lang yun. Kasi makakahanap pa naman tayo ng bahay mo. At saka, malay mo, mas maganda yung makita natin. Oo nga, Eman. Tara na, maghanap na tayo. Kaya ito, sa bawat paglipas ng mga sandali, naghahanap lang kami ng mauupahang bahay. Hanggang sa eto, nakarating kami sa isang mataas na gusali. Buknoy, mahal dito. May pambayad ka ba? Meron, Eman. Huwag kang mag-alala. At saka, parang gusto ko sa mataas na lugar. Para madami akong nakikita. Buknoy, patambay ako palagi dito ha. Teka, yan na ata yung may-ari ng kondo. Palapit na sa atin eh. Hello, Sir Benjamin. Tara na po. Ipapakita ko na po yung unit mo. At eto, sumunod na kami dun sa babae na dumating. Benjamin ka pala. Bakit Buknoy ang pakilala mo sa akin? Wala lang yun, Eman. Nasanay na lang din talaga ako na Buknoy yung tawag sa akin. Ang angas mo naman, Benjamin. Pero, baka hingan tayo ng bayad. May pera ka ba dyan? Wala nga eh. Baka umutang ako sa'yo, Eman. Kagi, Buknoy. Wala akong pera. Saan tayo kukuha ng pambayad? Eman, madali lang yun. Virgin ka pa ba? Oo, Buknoy. Never been touched pa to. Eman, ibenta na natin yan kahit 1.5 para makaipon tayo. Teka lang, Buknoy. Bakit ako? Ayoko. Akala ko ba, Eman, best friend mo ako? Papalitan ko naman ng madaming chicks. Ay naku, Buknoy. Sige na nga. At gagawin ko lang to para makatulong sa'yo. Eman, biro lang. Wika ako tapos ito. Natatawa na lang ako. Alam mo, Buknoy, nakakainis ka. Pero paano ka makakabayad dito? Man, huwag ka maglala. Ako nang bahala dito. At eto, nakarating na kami sa unit namin. At nang makita ko yung bintana, grabe. Hindi na talaga ako magdadalawang isip. Kasi napakaganda sa labas at napakataas ko. Sir, nagustuhan niyo po ba?
Sobrang nagustuhan ko to. Bibiling ko na. Wika ako. Buknoy. Akala ko uupahan. Bakit bibilihin mo na? May pera ka ba? Man, kalmahan mo. Tumingin ka sa labas, napakaganda. Ayoko Buknoy. Nakakalula. Pakiramdam ko mahuhulog ako. Natatawa na lang ako kay Eman. At ayan siya, nakaupo lang. At saka may mga gamit na dito. Wala na akong iisipin pa. At eto, nag-chat ako kay Papa. Sinabi ko na bibili ako ng kondo. Ang sagot ni Papa, okay daw. Basta mag-iingat daw ako. At papasyalan na lang daw ako ni Papa dito. Kaya, eto, okay na. At halos inabot na kami ng gabi dito. Maghahating gabi na nang matapos kami sa pagbabayad. Tapos, napakadami kong pinirmahan ng papel. At sa wakas, may bahay na din ako. At si Eman, ayun, tulog na sa kama. At ako, eto, nakatanaw sa bintana habang pinagmamasdan ang maliwanag na syudad. Kasabay ng iba't ibang ingay sa paligid. Nakakapanibago kung noon, mga ingay ng mga hayop at insekto yung naririnig ko. Ngayon naman, mga ingay ng sasakyan, ang tila ba musika sa pandinig ko. Hindi ko alam kung tama yung desisyon ko. Pero gusto kong makalimot at umiwas sa lahat ng bagay na magpapaalala sa akin ng masakit na nakaraan. Dito na lang din siguro ako mag-aaral. College na din naman kasi ako. Tsaka mukhang masaya naman dito. At may bago akong kaibigan, si Eman. At dahil hating gabi na, matutulog na ako. At eto, nakahiga na ako sa kama habang nakatingin sa bintana kung saan nakikita ko ang bilog na buwan. Napakagandang pagmasdan ng buwan. Bilog na bilog. Tapos napakaganda ng langit na napupuno ng mga bituin. Sana maghilom na yung sugat sa puso ko. Sana makalimot ako kaagad. Kasi ang hirap pala masaktan. Lalo na kung mahal na mahal mo yung taong nanakit sa'yo. Kaya lang, bakit ganito? Habang pinagmamasdan ko ang buwan, hindi ko mapigilan yung pag-agos ng mga luha ko. Kahit pilit kong sabihin sa isip ko na kakayanin ko, pero sobrang sakit ng nararamdaman ng puso ko. Siguro, baka hindi kami para sa isa't isa. Siguro, hindi talaga kami yung nakatadhana upang maging masaya.